Ang mga Pilipino mahilig sa di naman Pilipino mahilig sa lolo jokes. Alam niyo yung lolo jokes? Wala yan sa lolo ko. Merong na tumaas na isang level. Merong Kristiyano na isang Indiano tsaka Pilipino. Alam niyo Indiano, mga tiga-India. Ngayon nagpapayabangan sila. Sabi ng Pilipino, alam mo kami mga Pilipinas, ang mga tiga-Philippines, nasa Bible kami. Sabing ganon. Uy, talaga? Sabing ganon. Oo! Nasa New Testament kami. O saan doon? Philippines. Yung hindi natawa, hindi ka matawa. Sabi naman ng mga Indiano, kami rin nasa Bible. O talaga, nasan kayo? Nasa Old Testament. O saan doon? Genesis 1:1. O, asa kayo doon? In the beginning. Mas matindi yung Indiano, talo. Sabi, hindi papayag yung Pilipino, alam niya Pilipino Pero sabi niya, alam nyo, yung mga ninuno namin, matatalino. Ay, sabi ng mga Indiano, hindi, mas matalino yung mga ninuno namin. Sabi gano'n. Paano nangyari yan? Kasi dun sa India, naghukay kami. 200 kilometers palalim. Alam mo na, tagpuan namin doon. Sabi gano'n, nakakuha kami ng parang tingga. Naman ngayon kung may tingga? Ibig sabihin, yung mga ninuno namin, may fiber line na. Ganun yung internet namin. Naka-fiber network na kami. Di ba, Brad Emmanuel? No? Sabi ng mga Pilipino, alam Pilipino, ay patalo wala yan sa lolo namin. Bakit? Mga ninuno namin, mas matatalino sa ninuno nyo. Bakit? Kami rin, yung ninuno namin, nagpukay. 200 kilometers below. Anong nakita? Wala. Naghukay uli sila, 300 meters, 300 kilometers pala, pababa. Anong nakita? Wala. Naghukay uli sila, 400 kilometers below. Anong nakukay nila? Wala. Paano naging mas matalino yung mga ninuno mo? Kasi kami malakiha copper, kayo wala. Mas matalino mga ninuno namin. Kayo fiber network lang, ninuno namin wireless network na. Yung mga hindi nakagets, kain lang kayo. Mas matalino pa rin ang mga Pilipino. Amen? Okay. So, pagpatuloy ng ating series sa answering prayer. Pero before that, sabihin mo na sarili mo, ako ay blessed, ayokong ma-stress. Amen. So, intermission ulit. Next week, wala tayo dito. Doon tayo sa kabilang lokal natin. Doon tayo, makikipamasko tayo doon sa Tibagan. Amen. Nakahanda na ba yung lechon? Glory to God. Okay, so 14 days to go to 2024. At kagaya ng ating series, it's all about prayer. No? First time tayo hindi nag-series all about Christmas. Doon sa 24, pag-uusapan natin ng tungkol sa Pasko. But today, talagang ini-emphasize natin the power of prayer. Kasi ito yung kailangan natin gawin. Hindi bilog-bilog ang kailangan mong isuot. Hindi ka mo kailangan magpaputok para ikay pagpalain sa 2024, kundi manalangin. At hanggang 31, no? Tama ba? December 31. Yung December 31, may gagawin tayong kakaiba. So, dapat nandito kayo. Kasi doon natin i-apply yung mga natutunan natin. So, mag-invite kayo para hindi lang paputok o mga sweets o kakanin o pagkain o bagong damit sasalubungin ng bagong taon, kundi sa panalangin. Okay, so exciting yung gagawin natin sa December 31. And then after that, January 7, anniversary naman natin. So hectic ang mga schedules natin no? Talagang sabi ko hangga't di natatapos to, talagang marami tayong activities. Okay, so Secrets to Answered Prayer, this is our series. So ano na tayo? Third week na tayo. So how prayers are answered? Ang ating teksto is 2 Kings 21:5. Part 3 tayo. So yung una, acronym natin doon ay ASK. Kasi hindi ka magkakaroon kung hindi ka humingi. Tama? Hindi naman, parang mga tatay, di ba yung mga tatay o mga nanay, yung mga anak mo, hindi nila malalaman na may kakailangan ka kung hindi ka hihingi. So, ganyan yung ating acronym. Ask and it will be given to you. Yung iba nalulungkot, nagagalit sa Diyos, but hindi siya nagkaroon kagaya nung sa kapatid niya o sa kamag-anak niya o sa kapitbahay niya. Ang tanong, nag-pray ka ba? Okay, so yun yung ating nabuo. Ask. Pangalawang linggo natin, ano ba ang pinag-aralan natin? Kailangan, ano yung ating pinag-aralan last week? Sino nakakaalala ng ating pinag-aralan last week? Kailangan, we have to talk to God. O, yun yung importante. Sa isang relasyon, kailangan nag-uusap. O, hindi ba, no, Brad Leo?
May noting, oo daw, oo daw. Napaka-importante ng komunikasyon sa isang relasyon. At tayo bilang may relasyon sa ating Panginoon, kailangan nag-uusap tayo. So kailangan lagi tayo nananalangin, lagi tayo nakikipag-usap. It's not only when we want something, we talk to God because we love to talk to Him. Di ba? Ganun naman yun. Hindi naman, di ba, sa mag-asawa o sa mag-boyfriend o sa pamilya, hindi naman laging may kailangan lang pag nag-uusap kayo eh. Nag-uusap kayo kasi mahal nyo ang isa't isa. So yun yung ating nabuo last week. So today, ito naman, iba naman yung ating pag-uusapan. So yun yung mga secrets to unanswered prayer. Okay, 2 Kings 21:5. Nang panahong yon, nagkasakit ng malupa si Haring Ezekias. Si Haring Ezekias, isa tong mabuting hari. Amen, no? Kaya lang, sinabi nga rito, ay nagkaroon siya ng malubhang sakit. Alam niyo, kagabi nung nasa ospital ako, sabi ko, Lord, yung message para sa akin. Kasi nagkasakit ako bigla. Hindi ko nga alam, kasi alam niyo, kahapon, kasi yung sa Zoom Bible study natin, ginawa namin joint. At saka ang tema ng message kahapon is evangelism. Nagsimula na yung sakit ng tiyan ko, pero praise the Lord, nairaos. Tapos, di patulog na kami ni Pastora, akala ko okay na. Nagising ako mga 11, ang sakit na talaga. Tapos uminom ako ng gamot, ayaw tumalab. Kaya noong mga bandang 3, nag-decide na akong umalis dahil sabi ko, hindi ko kakayanin talaga. Praise the Lord, pinauwi agad kami, alas 5 lang. Okay, so nagkasakit na maluba si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ayusin mo yung kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Grabe, no? Kung sino rito yung kinakausap ni Lord, tapos sabihin sa'yo, uy, malapit ka nang umuwi dito. Ang lungkot. Amen, ganun ang sabi sa kanya. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Ang sabi ng mga historians, wala naman kasi nakita yata ang sakit. Basta parang ang sinasabi nila, ano raw to, boils. Ano ba yung boils? Pigsa lang yun, di ba? So malalang pigsa, yun ang sakit. Parang yun ang sabi. Okay, pero walang biblical reference yun. Humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Tignan nyo ginawa ni Haring Ezekias. Nung nalaman niyang merong mamamatay na ka siya, anong una niyang ginawa? Nag-pray. At hindi lang siya lumapit kay Propeta Isaias, siya mismo ang nanalangin diretso sa Diyos. Humarap siya sa dingding, ibig sabihin, nakipag-usap siya ng taimtim sa Diyos. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng malalim na ugnayan at usapan sa Diyos. Hindi siya humagulgol, hindi siya nagpawalang bahala, hindi siya naggumawa ng kung ano-ano, hindi siya dumaan sa padrino, nakiusap siya sa Diyos. At ano sinabi niya? Alalahanin po ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Ano pa? Buong puso ko pang ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan at buong kapaitang umiyak si Ezekias. Okay, tignan natin. Bakit ganun ang ginawa ni Ezekias? Parang sasabihin mo, ang yabang naman yan. Bakit parang sinusumbat niya sa Diyos? Di ba? Tandaan natin, no? Sa Old Testament, it's under, ano yung kabaliktaran ng grace? Law. It's by works. So yun yung kasi, yung kanilang, dahil inutos yan doon sa Deuteronomy. At saka isa pa, may sinabi sa Isaiah 43, sabi, review the past for me. Let us argue the matter together. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga nasasakupa, sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, paalala mo sa akin. Yun ang sabi ng Lord. Bakit ginagawa ng Lord? Makakalimutin ba ang Lord? Hindi. Bakit sinabi niya sa mga tao yun? Ibig sabihin, ikaw mismo, alam mo yung utos ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, alam mo ano yung gusto ng Lord na pinapagawa sa iyo. Ibig sabihin, alam mo ano yung mga sinasabi na dapat mong sundin na pinapagawa ng Diyos. Kaya sinabi ng Lord, let us argue, review the past. Mamaya titignan natin kung anong ibig sabihin yan. Let us argue the matter together. State the case of your innocence. Alam ni Ezekias yun, kaya ang ginawa niya, pinaalala niya. Di ba sabi niya, alalahanin po ninyo. Parang sinabi niya, Lord, ito yung ginawa ko. At ano pa sinabi sa Deuteronomy 28? Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos, ay tutuparin ang kanyang utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa lupa. Ano sabi? May kondisyon. Kung susundin. Kaya ang ginawa nitong si Hezekiah, pinaalala. Ano sabi niya? Naging tapat ako sa inyo. Hindi naman pagmamayabang yan kasi si Lord mismo ang nagsabi. Hindi masama yun na, Lord, nagpe-pray tayo. Lord, di ba sabi mo, you will provide all our needs? Di ba sinabi naman niya yun? May sinulat, may sinabi ang Lord. Pwede mong sabihin, bawa, dumarating na si Judith, wala pa rin.
Pwede mong paalala. Hindi yun. Kasi merong verse eh. Kaya tandaan natin, no? The verse is the voice of God. Pwede mong sabihin, Lord, wala pa. Di ba sabi mo? Ako kahapon, at pag nagpe-pray ako, minsan ganun ako. Lord, di ba sabi mo, call upon you? Ginaganon ko talaga si Lord. At maganda yun na sinabi naman talaga ng Lord, di ba? Huwag niyo sabihin yung verse. Mas kabisado ni Lord ang Bible sa inyo. Basta sabihin niyo kung ano man yung talata, no? Sabihin mo, Lord, di ba sabi mo, ask and it will be given to you. Yun ang lagi kong prayer kahapon nung inaatake ko. Sabi mo, di ba, call upon you in the days of trouble, you will rescue us. Yun lagi pa ulit-ulit. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanya kagabi. At praise the Lord, nandito ako ngayon. At isa pa, nakikita ko na, sabi ko, anong itsura ko bukas? Nakita ko na naka-t-shirt talaga ako kasi hindi pala ako makakapagpalit. Yun yung nakikita ko kahapon. Eh, sabi ko, praise the Lord. No? Talagang napakaganda na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos kasi nai-apply natin sa tunay na buhay. That's the reason why we're studying the Word of God. Hindi para maging matalino, kundi maipamuhay natin yung mga sinasabi dito. Amen? Kasi walang silbi kung aral tayo ng aral ng Biblia. Ang gagaling natin. Pero pag sa oras ng kagipitan o pangailangan, hindi naman natin na-apply. Amen? So, application. Kaya sabi niya, pinaalala niya ngayon. Di ba sabi mo, kung susunod kami sa iyo, ganito mangyayari, gagawin niya ang kayong pinakadakila. So, merong sinabi. Amen? Okay. Ito, verse 4, tuloy natin. Hindi pa ganun ang ginawa niya. He cried to the Lord, nag-iiyak siya, kinausap niya si Lord, pinaalala niya sa kanya ang mga pangyayari nun sa buhay ni Hezekiah. In fact, siya nga yung nagbalik ng worship kay Lord kasi yung mga naunang hari sa kanya, puro masasama. Amen? So siguro, yun ang sinasabi niya, nag-usap sila. Okay, ito na. Ito nakita natin kay Lord, no? Tumutugon talaga siya. Amen? Sino rito gustong tugunin ng Lord ang prayer? Amen. Sabi ko, hindi pa nakakalayo si Isias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, si Isaiah, no? Si Isaiah nilapitan ng Lord. Bumalik ka. Sabihin mo kasi Isias, ang hari ng aking bayan. Bigla nang nag-ano si Lord, no? Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. So nakikita talaga tayo ng Lord. Amen. Kaya papagalingin kita. Wala bang isang salita si Lord? Meron, syempre. Sinabi niya kanina, magkakasakit. Kaya lang, ang sabi ng Lord sa Isaiah, state your case, paalala mo sa akin. Siguro, alam ng Lord, hindi pala siguro, na gagamitin ito ni Hezekiah, o maaring tinetest din ng Lord to Hezekiah. Tignan ko nga kung alam mo yung mga sinabi ko. Di ba? So, ganun ang nangyari. Kaya narinig ng Lord. Pati yung pagluha, nakita. Di ba? There is a verse in the Bible. Nga pala, inunaan ko. Ito, kaya pagagalangin kita, sa ikatlong araw, makakapasok ka na uli sa templo. So pati yung duration, kailan siya gagaling? Di ba? Ang galing ng Lord, no? Siyempre, alam naman niya, He is the Alpha and Omega. He knows everything. Kaya, nung sinabi kay Isaiah, sabi mo sa kanya, pagagalingin ko siya, sa ikatlong araw, pwede na uli siyang sumamba. Okay, so alam na ngayon ni Hezekiah, nagagaling siya on the third day. Mamaya, tignan pa natin, maganda rito yung susunod na verse, doon sa dulon-dulo. Okay, sabi dito sa Psalms 56:8, ang taglayang ko'y suliranin, nababatid mo ng lahat. Pati mga luha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Ganun kabuti ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, pag ikaw umiyak sa Diyos, pati yung luha mo, o isusulat niya, eto si Gina, kailan umiyak? Ganun siguro. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Sabi taglay kong suliranin, batid kong lahat. O kapatid, anong suliranin mo ngayon? Ngayon, batid mong lahat. Kung tayo nagpapailalim sa Diyos, alam ng Diyos ang kailangan natin. Kung tayo nagpapailalim sa Diyos, alam ng Diyos ano pinagdadaanan natin. Amen? Kaya napakaganda, kaya napakainam na tayo ay tumawag sa Diyos pag tayo ay nasa kagipitan. At hindi lang kagaya sa kagipitan, kundi tayo ay laging meron tayong personal prayer time sa ating Lord. Kumbaga, ito yung oras ng kikipag-usap ko sa inyo. Ako po, mga kapatid, ang talagang time ko is when I wake up in the morning, bago ako magsimula ng trabaho, bago matulog. Yan talaga, yung tatlong yan. Tapos, syempre, iba pa yung mga biglaan, tawag ka kay Lord, yung mga ganun ba? Pero yung aking time talaga kay Lord ay yung pagkagising, bago matulog, at yung bago magsimula ng trabaho. You must have a personal time with the Lord. Kumbaga, teka, bago matulog, kailangan mag-usap muna kami. Di ba ganun? Napakaganda. Teka, bago pagkagising, dapat mag-usap muna kami. At alam din ng Lord yun. Siguro, pag hindi ka nag-pray at alam niyo, pagkagising mo, dapat nagpe-pray ka, hahanapin ka.
Di ba ganun din ang mga mag-asawa o yung mga pamilya? Teka, ba't yung anak mo, ba't hindi nagmano? May problema ba yun? Di ba ganun? Di ba? Yung mga anak, uso pa ba sa mga anak ngayon, nagmamano tsaka humalik? Di ba, minsan pag yung anak may problema, dire-diretso lang, babagsak pa yung bag. Teka, ano yung nangyari sa anak mo? May problema ba yun? Di ba ganun din? Ganun din si Lord. Pag bigla mong hindi kinausap sa Lord, teka, ano nangyayari sa batang yan? Di ba? So, ganun. Okay? Ano pa? Sabi sa Jeremiah 29:12-13, "Then you will call me and come and pray to me, and I will listen to you." Ayan, ang linaw-linaw. Napakaraming talata sa Biblia na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Amen? Ang sabi dyan, "You will seek me and find me when you seek me with all of your heart." Galing, nakikig-heart-heart ako yung mga bata. Amen? Pag nanalangin ka ng buong puso mo, sigurado ang Lord makikinig sa'yo. Sigurado ang Lord sasagot sa iyo. Sigurado ang Lord kakatagpuin ang pangailangan mo. Sigurado ang Lord may gagawing milagro. Amen? Hindi ito sabihin mo, dahil nadadala pala si Lord sa payak-iyak ko. No, hindi. Mahal ka niya, kaya siya sumasagot. At alam niya, naiiyak ka. Remember? God knows everything bago pa natin gawin. Amen? Tinitignan lang ni Lord, ano yung magiging gawin natin pag tayo nasa ganitong sitwasyon. Pag ba tayo may kailangan, kanino ba tayo lumalapit? Sa Kanya o sa 5-6? Ang Kristiyanong nagigipit sa 5-6 kumakapit. May ganun ba rito? Meron bang mananampalataya dito? Typically Lord tayo. Pag nandun ka na sa kagipitan, ang liwanag ko, "You will seek me and find me." Pag hinanap mo ko, matatagpuan. Hindi nakikipag-hide and seek ang Lord. Pag hinanap, makikita siya. Ang problema, kaya hindi natin nakakatagpuan ang Lord kasi ayaw natin siyang hanapin. Amen? At linaw, "You will seek me and find me when you seek me with all of your heart." Pag totoo kang lumalapit sa Diyos, pag totoo kang gusto mong katagpuin ng Diyos, makikita mo ang kaniningan ng Diyos. Amen? Tandaan, naririnig ng Diyos ang panalangin natin kung nanggagaling ito saan? Sa puso. Amen? Sabi nga, puso ang usapan. Lagi natin itong pinapaalala, lagi natin itong dapat alalahanin. Kasi pag usapang spiritual, pag usapan sa ating Ama sa Langit, puso ang usapan. Hindi rito yung gaano ka kaganda, gaano ka kagwapo, gaano na yung natapos mo, ano yung kayamanan mo, anong trabaho mo, anong grade mo. Ang usapan dito, sino ka sa harapan ng Ama. Amen? Wala siyang pakialam sa achievements mo. Ang gusto niya, may oras ka ba sa Kanya? Sino rito may oras kay Lord pagsabi ng Amen? Amen? Okay, so how prayers are answered? Isa-isa natin. Number 1, dapat nandun ang kababaan mo pag nananalangin ka. Sino ba rito ang pag nagpe-pray siya pasiga? "Lord, di ba sabi mo, bibigay mo sa akin yan? Di ba sabi mo, papayaran mo utang ko?" Ganun ba tayo pag nag-pray? "Di ba sabi mo, magkaka-boyfriend ako?" Anak, tumigil ka nga. Lalaki ka din. Amen? O, nagising sila. Amen? Ganun ba tayo pag nag-pray? O, dapat nandun yung kababaan. Remember, si Lord yan. Hindi mo sa basta tatay. Kung yung tatay mo, nanay mo, nasasabi mo na wait lang, si Lord di pwede. Amen? Sabi dito, tingnan natin si Hezekiah, sabi dito, "Alalahanin mo na buhay akong tapat sa inyo, buong puso." So he opened his heart in humility to the Lord. Buong puso siyang nakipag-usap, buo siyang nakipagtagpo. "Lord, kausapin mo ko." Hindi na nga siya dumaan sa propeta, diretso na siya. Di ba, yung iba, lalapit pa sa propeta? Hindi. Siya diretso. Wala pa dito ang wala pa dito ang Holy Spirit, Pero siguro, alam niya, hindi, kakatagpuin ako ng Lord. Kasi lumalapit ako ng buong puso. Dahil ang sabi, "You will seek me and find me when you seek me with all of your..." Pag tayo ba nakikipag-usap sa mahal natin, buong puso ba? Sa mga mag-asawa, sa magsing-irog, sa mga magulang, sa mag-iinas, sa mag-aama. Pag ba nag-uusap tayo sa bahay, halimbawa, nasa kapagkainan, uso pa ba yung sabay-sabay kumain? Uso pa ba yung sabay-sabay kumain? Nag-uusap ba talaga tayo o nagsiselfone tayo? Dapat may policy, no? No cellphones during dinner, lunch, or breakfast. Kasi minsan doon na puputol yung ugnayan, lahat naka-cellphone. Kaya nga raw, cellphone ang tawag dyan, kulong ang phone, kasi cell. Diba? Kinukulong tayo ng mga cellphone. Amen? So sabi dito, dapat pag ikaw nakipag-usap sa Diyos, may kababaan ka.
Huwag kang maging mayabang sa Diyos. Sabi sa 2 Chronicles 7:14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay na aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. So ibig sabihin, ito, naalala nyo nung during pandemya? Lagi ko naririnig to sa channel 7, sa Barangay LS lagi itong pinopromote Noon, di ba? No? Lagi pa sa mga radio station noon, puro verses, sa mga TV station, puro verses. Ngayon, naubos na Puro commercial na uli. Pero sabi ng Lord dito, napakaganda, no? Magpakumbaba, manalangin, at talikuran. Pag alam ng Lord kasi pag may ginagawa tayong kaplastikan Sa harap ng tao, pwede tayo maging plastic, pero sa harap ng Diyos, hindi tayo pwede maging plastic. Kilala tayo ng Diyos. Yung tatlong mukha natin. Tingnan mo yung katabi mo kung maganda yan o gwapo yan. Hindi nag-toothbrush yan. Ang ganda nga, hindi naman nag-toothbrush. Pero alam ng Lord kung hindi ka nag-toothbrush. Amen? Kasi kilala tayo ng Lord. So dapat daw talikuran natin kung lumalapit tayo sa Kanya na may karumihan. Ang sabi sa Romans 12:2, ito, paborito to ng mga tiga-EMI. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Nakaino, tsaka metamorpho. Ito yung mga unang natutunan namin ni Pastora sa EMI. Di ba? Sabi niya, by the renewing of your mind, baguhin mo yung takbo ng isip mo, talikuran mo yung iyong mga ginagawang hindi maganda, tumingin ka sa Panginoon. Sabi ko nga lagi, hindi yung naslain ka, kundi kung tinalikuran mo ba talaga ang kasalanan mo. Ang dami kasi, di ba sabi ko sa inyo, uso sa amin yung pinagpipray, pag pinagpray, nasislain. Kahit maslain ka 100 beses, kung hindi mo binabago ang takbo ng isip mo, wala. Amen? Pakitang tao ka lang, naslain siya, tagal nagising. Pero kung ikaw talaga nagkaroon ng pagbabago sa loob mo, ay sigurado ko, tuwan-tuwa ang Lord sa iyo. Amen? Tanong, may binago ba ang Lord dito? Amen? Meron na bang, kaya nga lagi itong paulit-ulit sa mga BS ko, lagi ko itong tinatanong, mula nung naging Kristiyano ka, anong nabago sa iyo? O mula nung nakilala mo si Jesus, o mula nung nagkaroon tayo ng ganitong gawain, na yung isang kasamahan namin sa office naging pasensyoso na po ako. Yung isa naman, hindi na po mainitin ang ulo ko. Bakit dati ba war free ka? Opo, nananapak na lang ako. Ang salita ng Diyos nagpapabago. Amen? Kung dating ABS ka, hindi ka na ABS ngayon sa mga lalaki yun. Alam niyo ABS? Alak, babae, sugal. Ang mga babae naman, CBN. Alam niyo yun? Chismosa, bungangera. Dagger, nakatawa. Amen. Hindi na tayo yun, noon yun. Amen? Hindi na tayo yun. Binago na tayo ng Diyos because nagkaroon ng anak kayo, nagkaroon ng minaformo. Kaya nga sabi, talikuran. Amen? James 4:10, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas kayo. Paano pagtaas yan? Sasagutin niya prayers mo. Amen? Huwag yung lalapit ka kay Lord. Alam mo, Lord, nag-tithes ako ng malaki. Alam mo, Lord, nag-giving ako. Tumulong ako doon kanina. Ako yung ganito. Huwag ganun. Tandaan, kaya tayo nandito sa biyaya ng Lord. Amen? Sila nun, by works. Pero tayo by grace. The reason why you and I are here today is because of the grace of our Lord. Hindi tayo makakakanta, hindi tayo makakapag-pray, hindi tayo makakapag-preach, kung hindi lang sa biyaya ng Lord. Ako talaga, aminin ko sa inyo, sa biyaya lang ng Lord to. Kasi kanina nung nasakyan, groggy ako, tulog ako. Umidlip ako. Pero ngayon, praise the Lord, nakakapagsalita ako sa harap niya. Why? Kasi may biyaya ang Diyos. Amen? Hindi ka ilalaglag ng biyaya ng Diyos. Kahit kailan, pag umasa ka sa Kanya. Kaya nga sabi nga, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. Amen? Ang taong mapagpakumbaba, ang Diyos ay natutuwa. At alam naman natin, pag ang Diyos ang natuwa, blessing. Pag ang Diyos ang natuwa, answered prayer. Pag ang Lord ang natuwa, ay baka may trip to Baguio ka pa. Amen? Huwag lang trip to Jerusalem, pang kids party yun. Amen? Okay, pangalawa, entrust God. Ipagkatiwala sa Diyos. Pag nananalangin ka at meron ka talagang ipagkatiwala mo talaga sa Kanya. At sabihin mo, Lord, talagang hindi ko to kaya. Kagaya ng aking experience kagabi. Sabi ko, parang kaya ako yata nagkasakit para meron ako example ngayon. Amen? Ipagkatiwala mo talaga kay Lord.
Lahat ng bagay, mula pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Dahil uulit-ulitin ko sa ating lahat ito, sa biyaya ng Lord talaga lang lahat. Amen ba? Lahat. Nakapagtrabaho ka, kumita ka, matalino yung anak mo, nakarating ka dito. Kung ano man ang meron ka, taglay mo ngayon, sa biyaya lang ng Lord yan. Kasi kung tayo, wala. Amen? Kaya mababait ang anak mo, kaya gwapo yung asawa mo, kaya maganda yung misis mo, sa biyaya lang ng Lord yan. Ako talaga, sa biyaya lang ng Lord si Pastor eh. May baliktad eh. No? Sa biyaya lang ng Lord. Amen? Kasi nung si Pastora nun, mahilig sa sa hayop. Nung dalaga to, may aso siya, pangalan Sexy. Mahilig mag-alaga ng hayop yan, kaya ako napangasawa eh. Hayop sa gwapuhan. May sakit yan. May sakit ako na. Amen? O para magising kayo. May natutunan si Leo. Wala na, alam na niya yan. Ayun, sabi dito, na mamuhay ako ng tapat sa iyo. So, ibig sabihin, Hezekiah entrusted his life to the Lord. Ipinagkatiwala niya yung buhay niya sa Diyos. Kayo kapatid, pinagkatiwala niyo ba yung buhay niyo kay Lord? Kasi kung pinagkatiwala talaga natin ang buhay kay Lord, kahit mahirap yan, madali. Kahit may pinagdadaanan ka lang, dadaanan mo lang talaga yan. Kahit sa tingin mo, hirap na hirap kayo, hindi kayo nagkukulang. Kasi sa tingin mo, mapuputulan ka na ng Meralco, pero hindi, on time, may magbabayad. Amen? Kasi ang sabi ng Lord, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Kung ipinagkatiwala mo nga sa Kanya. Amen? Nakakatuwa ang Lord. Nakakatuwa ang Lord. Amen? Sabi sa 2 Kings 20 verse 2, humarap sa Hezekias sa dingding. O yan, talagang pinagkatiwala niya. Dumirekta na nga sa kay Lord. Di ba? Sabi nga natin, nanalangin sa diretsyo, wala na mediator. Kasi sabi naman ng Lord, ipaalala mo sa akin. Si Lord pa nga nagsasabi, makipag-argue tayo sa Kanya. Hindi argue na nakikipagtalo. Pinapaalala natin sa Kanya yung mga talata o yung buhay. Lord, di ba, inilagaan mo ko mula bata ako. Papa, ngayon din, alam ko, iingatan mo ko. Lord, di ba, nagkasakit kami noon na maluba, pero ngayon, alam ko, pagagalingin mo uli kami. 3 years nagka-pandemya, Lord, di mo kami iniwan at pinabayaan. Alam ko, ngayon din, di mo kayo pababayaan. Ilang Pasko na nagdaan, pero lagi kami may hamon. Ngayon, may hamon uli kayo. Amen? Parang hindi natuwa yung iba. Parang gusto nila kay Sudebola. Eden na lang, mas masarap pa. Amen? Sabi dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Mga kapatid, kung merong isang tao, sabihin na natin isang tao, kung merong isang nilalang na nagmamahal sa atin, ang Diyos yun. Siya yung sigurado, 100% mahal ka. 100% hindi kayo iwan at pababayaan. 100% nandyan sa tabi mo. 100% alam ang pinagdadaanan mo. 100% alam niya ang gusto niya sa buhay mo. Amen? Ano sabi sa Jeremiah 29:11? My plans for you is not to harm you, but a plan to give you a good hope in a future. Pastor, yung translation niya, peace Okay na yun. Sabi nga, mahal-mahal ang kapayapaan di ba? Mahal ang kapayapaan. Kapayapaan sa paligid, kapayapaan sa puso't isipan, mahal. Sabi ng Lord, I will give you peace. John 14:27. Alam nyo ngayon, hindi gusto ng Lord. Sino rito na stress na? Yung totoo. Hindi naman katabi mo kung ma-stress na yan. Mga nanay stress. Wala rito sa kabilang church. Biro mo, exchange gift, munito-munita, party, magluluto. Lalo ngayong Kapaskuhan, ang daming stress. Traffic ba dito, mga kapatid? Sa amin, grabe traffic. Kasi kahapon, parada ng mga between. Nandun kami sa isang float. There, cook beef float lang kami. Yung hindi nakaget ng iba. Traffic sa Valenzuela, grabe traffic. Inabangan nila ako, nasa ospital ako. At, endless. Kasi nag-uuwian na, may mga long weekend. Ayaw ng Lord na nakaka-stress. Isa yan sa misconception ng Pasko. Meron nagbiro. Meron sa elevator kasi sa condo sila nakasakay, may nakatira. Ngayon, isang babae, ang dami niyang dala. Sabi niya, teka lang, huwag niyong isarado, papasok ako. Tita na niya. Tapos, pasok pa na ng pasok, ang daming dala-dala. Tapos, di sumara na, nagreklamo yung mga nasa likod. Ano ba kasi yan Sino ba kasi nakadiscover sino ba naka-invento ng Pasko? Dapat yan, pinabaril. Sabi po naman ganun. Tawanan sila. May nagsabi sa likod,
Huwag kang mag-alala, pinako na siya sa krus. Lalong nagtawanan. Yung iba, ginagawang katatawanan. Pero ang totoo, ayaw ng Lord ng stress ang tao. Lalo ng Kristiyano. John 14:27, my peace I give to you. Nung dumating siya, nagkatawan lupa, dala-dala yung kapayapaan. Kaya nga sabi ng mga anghel, peace on earth and goodwill to man. Hindi nagkantahan yung mga anghel, misconception pala yun. Akala natin, nagkantahan sila. Hindi. Nagpuri sila sa Diyos. Amen? Kaya ayaw ng Lord na nai-stress, pero nakaka-stress talaga. Pero, tandaan, ang sentro ng Pasko si Kristo. Hindi handaan, hindi party, hindi bagong damit, hindi exchange gift, hindi Christmas gift, hindi bonus, hindi 13-month pay, hindi maraming sale, hindi 12-12-12. Ang sentro ng Pasko si Kristo. Huwag natin kakalimutan yan. Dahil pag nilagay natin kung ano man yun sa ibabaw ni Kristo, nagiging idolater ka mo. Kasi naglalagay ka ng iba, higit sa Kanya. Amen? Mga nanay, mga tatay, as much as possible, pray in the morning, Lord, tulungan nyo kami huwag ma-stress tong maghapong ito. Nakaka-stress talaga ang traffic eh. Huwag tayong makisama. Kinakapitalize to ng mga, tawag dito, ng mga negosyante, di ba? 12-12, sale, di ba? Mura, kahit saan, kaya hindi ka bili, napapabili ka. Gustong-gusto nila ang Pasko, huwag tayong makisama. Yes. Sabi nyo iba, hindi naman December 25 eh. Merong isang grupo ng mga Kristiyano, nag-celebrate, April. Alam nyo, tinawag sa kanila? Fool. Doon nagsimula ang April Fool's Day. Hindi totoo, basta hanapin nyo. Yun yung pala simula nun. Sama na lang tayo. Pero tandaan, ang Kristiyano, araw-araw Pasko. Dahil si Kristo nasa puso natin. Amen? Kaya di ko dapat may stress. Okay, Proverbs 16:3. Commit your works to the Lord and your plans will establish. Itaas natin kay Lord lahat ng pangailangan. Itaas natin kay Lord lahat ng panalangin. Itaas natin kay Lord yung mga prayers natin mula pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Gusto ng Lord, nakikipag-usap ka sa Kanya. Hindi yung parang, Lord, salamat. Tulog. Lord, pasok na ako ha. Igatan mo ako. Bye. Gusto ng Lord, nakikipag-usap ka. Di ba yung mga magulang, gusto nakikipag-usap ang anak? Di ba? Mga magulang? Di ba tinatanong pa nga, anak, ano nangyari sa school? Okay lang. Ang tipid. Di ba? Anak, kamusta ang party? Okay lang. Anong nakuha mong regalo? Usual. Di ba? Gusto ng magulang na ikipag-usap at gano'n din ang Diyos. Amen? Ang tao nagtitiwala sa Diyos, siya ay nalulugod. Ang tanong, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Tingnan mo yung katabi mo. Tanong mo, nagtitiwala ka ba? Amen? Parang ayaw. Merong isang, alam niyo to, tightrope artist to. Ang pangalan nito, Emmanuel. Maraming Emmanuel, ha? Alam mo yung tightrope artist? Yung lumalakad sa alambre. Si Ezra, ito talaga yan. Ayan. Ngayon, ang tabi ng mga nasa paligid, sabi niya gano'n, naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin itong building na to? Sikat yun si Emmanuel eh. Yes, naniniwala kami. Tumawid, palakpakan, tapos bumalik. Galing, sabi niya. Tapos, gumawa niya siya ng kartilya. Sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin to? Daladalang kartilyang to. Oo, naniniwala kami. Tawid, pabalik, palakpakan na naman. Tapos, naniniwala ba kayo na kaya kong magpasakay ng isang tao dito? Hahatid ko siya ron at ibabalik ko siya rito. Oo, naniniwala kami! Sino gusto mag-volunteer? Tahimik lahat. Naniniwala? Oo. Pero pinagkakatiwala, magkaibang usapan mo. Naniniwala ka bang kaya provide ni Lord kailangan? Oo. Pero nagtitiwala ka ba? Di walang taas sa kamay. Kala ko ba naniniwala kayo? Walang gusto sumakay. Alam niyo, merong isa. Sumakay. Bumalik. Palakpakan yung mga tao. Alam niyo kung sino yun? Si Dean. Bakit? Anak, may relasyon. May tiwala sa tatay. Ganon din dapat tayo. Pag nakikipag-usap at nagtitiwala sa Diyos, Lord, alam ko, ibibigay mo to. Lord, alam ko, sasakluluhan mo ko. Lord, alam ko, ipoprovide mo to kasi may sinabi ka. Amen? Ako yun, paulit-ulit talaga ako kahapon. Sabi ko, Lord, bukas, alam ko, tatayo ako roon. Kaharap ko yung mga ganda't gwapo ng mga tiga-Shikay na kaisyo. Amen? Pati kulay, hindi nga lang ako nagpalit ng t-shirt. Kulay pula. Nakataki naman, ba? Amen? Ang nagtitiwala sa Diyos, yung totoong may relasyon. Ikaw, may relasyon ka ba sa Kanya?
Amen? Okay. Ang tao may relasyon, nagtitiwala. Pangatlo, be adamant. Ano yung adamant? Steadfast sa iyong prayer life. Hindi ka tumatawag pag gusto mo lang. Sabi nga ni Pastor Otoy, hindi mo ginagawang cake ang prayer. Ano yung cake? Pag may special occasion. Amen? Dapat meron kang hinihiling o wala, nananalangin ka. Sabi yan, di ba? Pray without ceasing. Amen? Patuloy ka lang kahit hindi mo pa nakikita. Lord, 1 taon ko na pinagpe-pray, wala pa. Patuloy ka lang, malay mo next year may Fortuner ka na. Lord, wala pa yung bahay. Malay mo next year may bahay at lupa ka na. Kaya nga lagi ko tinatanong sa inyo, may faith ba? Opo. Alam mo na ba kulay? Alam mo na ba itsura? Di ba? Dapat nandun na. Ang tanong kailan? Tandaan, ang Lord may proper timing sa kanya lagi. Amen? Hindi niya ibibigay sa'yo yan kung makakasama sa'yo. Pero ibibigay niya yan sa tamang panahon. Parang si ano lang yan, lola ni Dora. Ba? Tama ba? Sa Aldab. Parang iba, hindi alam kung sino yung Aldab. Ano? Parang hindi niyo kilala si... Hindi, huwag na lang. Amen. Okay. Sabi sa 2 Kings 20 verse 3, alalahanin po sana ninyo ako. So, ibig sabihin, nandun yung kanyang relasyon sa Diyos. Nandun yung kanyang laging pakikipag-usap sa Diyos. Kaya sabi, alalahanin. Ibig sabihin, may dapat alalahanin si Lord na sila ay laging nagtatagpo, na lagi sila ay nag-uusap, na sila ay may sumusunod sa Diyos. Pwede ba sabihin ni Hezekiah na alalahanin mo ako? Wala na pala siyang ginagawa. Amen? Ikaw kapatid, pwede ka bang mag-pray na, alalahanin mo po ako, Lord? Kailan ka ba nag-pray? Oo, naalala kita, ikaw yung nag-pray. Once a year. Pag may kailangan ka lang. Hindi steadfast yun. Tawag dito sa John 15:7, kung mananatili kayo sa akin, mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo. Ang sabi rito, mananatili una kay Lord. Sabi nga, di ba? At mananatili sa inyo ang aking mga importante sa kay Lord yung kanyang love letter. Nung kami ni Pastora ay kasi nagkahiwalay kami ng ilang buwan ba yun? Taon. Nauna ako nag-abroad yata sa kanya o parang ganun. Araw-araw sinusulatan ko yan. Tinago pa niya. Tinago mo. O, nakatago yung mga love letter. Tinitignan-tignan niya. Pinabasa pa nga niya sa anak namin eh. Kasi pag mahal mo talaga, iniingatan mo yung mga sweet moments ninyo. Kapatid, ikaw, may sweet moments ka ba kay Lord? Meron ka bang natatandaan na pinag-pray mo o inayakan mo, talagang bukas makalawa kumilos ang Lord? Meron ka bang naaalala na isang araw nag-pray ka, ang saya-saya mo? Ako, press pa sa akin, isang araw, nung pumasok sa ATM, pay 13 man ko. Alala ko yun. Ikaw kapatid, pag tinanong ang relasyon mo sa Diyos, may ikikwento ka ba? May ikikwento ba tayo na, alam mo si Lord ganito sa akin. Alam mo kay Lord, ganito, yung nangyari sa amin, ganito. Talagang di niya ako iniwan. Talagang kumilos ang Lord. Mga kapatid, yung, alam niyo naman ang trabaho ko, IT ako. Ang linya ko, network. Ako yung nagmamanage ng network ng company namin. Itong mga nakaraang araw, grabe, erratic yung network. Ibig sabihin, ang bagal. Nakapag-withdraw na ba kayo sa ATM na ang bagal-bagal? Parang ganun. Ang bagal ng network namin, hindi ko maintindihan. Siguro ang daming pinoprocess ng mga servers. Pag ganun na, meron kasi kaming indicator, nag-iiba-iba na yung kulay, namumula na. Tawag namin doon wag na lang. Namumula, ayan. Kinakabahan na ako noon kasi ako rin naman na magsosolve dahil nag-iisa akong network administrator ng kumpanya. Alam niyo, nagpe-pray na ako. Ang hirap hanapin yan. Ilang branch kami? Almost 70. Pag nagka-problema ang branch A namin, damay ang head office minsan. Kasi naka-network kami. Amen? Minsan naman, sa loob ng head office, na napakalaki naman ng head office namin, kasama yung warehouse, ilan yung terminal na nandun, saan mo hanapin doon yung nagkamali? Minsan damay. Minsan tumama ang kidlat doon sa, alala ko, sa Bagumbong. Naramdaman namin sa opisina. Kaya ang hirap din ng trabaho ko. Kaya nung nakaraang araw, twice to nangyari. Aga-aga, pagpasok ko ng alas 5, naglolo ko na agad. Bungad sa akin, Sir, naglolo ko, hindi kami maka-view ng mga CCTV sa mga branches. Ala, sabi ko, paano na to? Aga-aga, nagpapapray ako. Papray mo ako. Nagsasabi ko kay Pastora pag may mga ganun ako. Sabi niya, pinag-pray naman kita eh.
Wala na akong gagawin, chinecheck ko, meron ako hindi naman, meron na akong alam na i-check. Pag wala na akong magagawa, pupunta na ako sa server room, doon na ako mag-check. Ang daming server doon. Ang daming patch, nandun yung patch, yung mga network, andun yun. Siguro may mga 300 na patches. Sa dami. Kailangan, para mamalaman yon, tanggal balik ka. Kasi papatayin mo yung lead niya eh. Ako, Lord, 300 yata, mahigit ito, isa-isa. Tapos, pag tanggal mo ng bunot, may indicator ka, may laptop ako, nakikita ko ron kung bumabalik o hindi. Sabi ko, naku, simulan na. Simulan na ng hirap pagtitrace. Alam nyo, 2 beses, unang bunot ko, bingo. Sakto! Yung una, payroll software, yung pangalawa. Basta server din eh. Sabi ko, praise the Lord. Nung isa nakakatuwa, pauwi na ako, 3:30 uwi ang minsan eh. Pauwi na, namula. Lord, uwi na ako, traffic. Para may pinulong sa Lord, i-restart mo tong server na to. Sa pool. Sabi ko, Lord, salamat. Gusto mo talaga ako maging network admin kasi nandiyan ka, tinuturuan mo ako lagi. Makikita mo kilos ng Lord sa'yo sa mga ganong kaliliit na bagay. Halimbawa, ikaw nagmamaneho ka, bigla kang huminto. Ba't ako nahinto? Di pala may tatawid na sasakyan, na rumaragas ang truck. Kawawa yung truck, pag nabangga ka, durog siya eh. Kasi may mga angels ka eh. Nilalayo siya sa pahanganib. Amen? Nakarandam na kayo nung minsan, kami naman, si Kuya. Bigla siyang pumreno, paakyat. Yung pala, may truck, oh. Nangyari, sabi, laki. Alam niyo, may mga ganun ng Lord. Bakit? Iniingatan tayo ng Lord. Yung mga anak nyo, may mga kwento na ba kayo na nahulog yan, ng baby sa crib o sa duyan, pero nung inangat nyo, tumatawa pa? Iningatan niya ng Lord. Amen? Yung mga baby, di ba? Nagpapabalay-balay tong minsan yan. Minsan nababagok ang ulo, pero pag tangat, nakangiti pa. Bakit? Ang Lord na nag-iingat dyan. Sabi niya kasi, kung manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo, ask whatever you pray for, and it will be shared for you. Ay, importante, alam natin yung mga salita ng Lord. Amen? Sabi sa Hebrews 10:25, kaya wag nating kaligtaan ng pagdalo sa mga pagtitipon. Ayan, paulit-ulit yan. Bakit? Kasi dito nga tayo nagpapalakasan. Sinabi pa nga ng Lord dyan eh, wag ka nga absent pag hindi naman napaka-ano ng reason mo. Ito nakakatuwa eh. I can do all things to Christ who strengthens me. Yan ba ang ano mo? Yan ba ang life verse mo? Yes, Pastor, I can do all things. Umambon. Pastor, di ako makakapunta, umambon. I can do all things ka pa. Ha? Amen? Huwag nating kakaligtaan ng ganitong gawain kasi dito tayo nagpapalakasan. Alam mo ba, yung katabi mo, makita ka lang, tuwan-tuwa na. Totoo yun. Matutulog tong katabi ko, matutulog tong katabi ko. Kaya pala natutuwa. Amen? Magalak tayo, kay marami, kay konti. Ang mahalaga, nandito ka. Huwag mo hanapin yung wala. Ang hanapin mo, importante, nandito ka. Amen? At bukas makalawa, kung lolobin ng Lord, dadami tayo. Lahat kayo, gagamitin ng Lord. Hindi lang ako. Pag marami na, baka hindi ko na kayo makilala lahat. Siyempre, gagamit na ng mga ng mga leaders yun sa grupo-grupo. Amen? Ang taong patuloy na nagtitiwala, ang Diyos ay nadadakila. Ang tanong, natatiwala ka ba kay Lord? Nangangailangan ka ba ng pang Noche Buena o pang Medianoche? Nangangailangan ka ba ng fruit cocktail? Fruit cocktail yun. Amen? Magtiwala ka. May magla-love gift. O kaya magpapadala si mayor, o kasi parang kay captain. Mag-pray, yun ang importante. Pangapat, remember God's word. Di ba kanina si Hezekiah, pinaalala niya. Ikaw kapatid, may alam ka bang verse sa Bible na pag dumadaan ka sa ganitong pagsubok, hindi may verse na ganito eh. Wala kayong pambayad o wala kayong makain. Ano bang verse yun? John 11:35? Jesus wept. Ayun ba yun? Dapat alam mo na mayroong nasusulat. Kaya, kasi pag alam mong may nasusulat, you can declare and claim it. Minsan ang mga Kristiyano nagkakamali sa declare na yan at saka yung claim it na yan. Lahat kiniklaim. In Jesus' name, akin yung pajero na yan. Eh kahit anong gawin mo, hindi bigay sa'yo yan. Hindi sa'yo yan, hindi naman ikaw bumili niyan eh. Kahit anong sabihin mo na magiging sa'yo yung bayat lupa na yan, kung hindi ka kikilos, hindi magiging sa'yo yan kahit for sale pa yan. Amen?
Remember, you can declare and claim something if God has declared it. Ulitin ko, pwede mo lang i-declare o i-claim ang isang bagay kung may nasusulat. Halimbawa, kailangan nyo ng pagkain. May nasusulat ba? Meron. Meron kayong pangangailangan matrikula ng anak mo. May nasusulat ba? Na needs. Meron. Pinagpe-pray mo yung magulang mo na hanggang ngayon hindi pa kumikilala kay Lord. May talata ba na isang araw kikilala sila? Diba? For you and your household will be saved. Nung anak mo, bata, nasa Sunday school lagi. Nung lumaki, laging parang bulak-bulero matawag doon, di pumapasok sa school, ayaw na mag-church. May sinabi ba sa verse na, teach a child where he should go? When he is old, he will not depart. Ibabalik ng Lord yan. Kasi may nasusulat. You can only declare and claim something if God has declared it. Kasi ang ibig sabihin ng decree, ang Hebrew nun ay katab, a written edict of royal enactment of divine authority. Kung may divine word na galing kay Lord na nasusulat sa Biblia, pwede mong i-claim. Amen? Ay, ang sabi, no, do not be, may nasusulat, do not be, yoke with the unbeliever. Tapos ikaw, a boyfriend mo, o girlfriend mo, o nililigawan mo, hindi mananampalataya, sabi mo, sa pagmamahalan po namin, pastor, magiging ano to? Mananampalataya? O kaya yung pagmamahal ko po, ay hindi. Ang sabi ron, do not. Patanggapin mo muna bago mo sagutin. Isama mo muna sa church. Di ba? Kailangan may nasusulat. May royal decree ang Lord eh. Di ba sabi na, pag utos ng hari, hindi. Ganun din. Pag sinabi ng Lord, hindi mababali yan kahit baliin pa ng tao yan. Amen? Ano sabi sa 2 Kings 20:10? Ipinasasabi ni Yahweh na ayusin mo ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. May sinabi? Meron. Sabi niya, mamamatay na si Hezekias. Nakakatakot pag ikaw nasabihan yan, ano? May nasusulat. Ito ginawa ni Hezekias. May alam din si Hezekiah ang salita. Ano sabi niya? Review the past for me. Kumbaga sa korte, nakipag-argue. Matalino si Hezekiah kasi nagbabasa siya. Ang dyablo, paano tinalo ni Kristo? Sa salita. Hindi yun abracadabra. Paano niya tinalo ang dyablo? Sa salita. Kapatid, ikaw, pag dumadaan ka na sa tukso, sa pagsubok, ano na panlaban mo? Tawagin ko si Pastor Joby. Ganun na ba mangyayari? Tawagin ko si Brad Emmanuel. Kailangan may salita kang nalalaman. Dapat may baon tayo sa akin pag may pinagdadaanan. Ano ibig sabihin? Review, remember. Ang ibig sabihin sa Hebrew, sakar, to recount, to mention, to make, remember. Paalala mo kay Lord yung mga verse. Di ba may nasusulat? Di ba, Lord, sabi mo ganito sa verse na ganito? Sabihin po yung verse. Alam ng Lord yan. Ang ano lang dyan, baka tinitingnan ng Lord kung alam mo talaga. Amen? Ang tanong, alam mo ba talaga yung mga pangako niya? Amen? Kaya yun, dapat ganun. Kaya sabi sa 2 Kings 20 verse 3, alalahanin. Kaya nga sabi ni Hezekiah, alalahanin. Kasi alam niya, sinabi ng Lord, ipaalala. Amen? Ganun din tayo dapat. At pwede mo lang ipaalala sa Lord ang utos niya kung alam mo yung utos niya. Tama? Halimbawa, yung tatay nangako, anak, sa Pasko, ibibili kita ng laruan. Hindi ba yung bata, pinangako ng tatay, January, 12 months yan, hindi makakalimutan. Dapat ganun din tayo sa salita ng Lord. Excited tayo, Lord, mangyayari sa akin yung sinasabi mo. Diba? Na hindi ikaw na yung magpapautang, hindi na ikaw yung mangutang, ikaw na ang magpapautang. Na you will be blessed in the city, you will be blessed in the country. Ikaw yung pinagpala. Hindi ikaw yung nagpipiko. Amen? Iba tulog. Amen? Okay, Psalms 77:11, I will remember the deeds of the Lord. Yes! Inulit pa ni Haring David, I will remember your miracles. Ikaw kapatid, anong naalala mong answered prayer mo? Meron ba? Meron na ba tayo rito sinagot na panalangin ng Diyos?
O ikaw na nanonood, may alam ka ba na sinagot na Lord na prayer mo? O baka pag sinagot ka na, ni honey ho, walang thank you. Yes, may bonus kami. Yes, may 13-month kami. Sa Pasig daw, may 14-month. Chismis eh. May 14-month yung mga tiga City Hall. O lagi mo na lang naalala kay Lord, yung hindi pa niya sinasagot. Pero yung mga sinagot niya, hindi mo na maalala. Dapat alam mo rin ano yung answered prayer mo. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa December 31, iba gagawin natin. Amen. Para sigurado sa January, sa 2024, alam natin. Amen. Ano sabi? Matthew 4:4, paborito to ni Brad. But he answered, he said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Hindi tayo mabubuhay ng tinapay lang. Hindi tayo mabubuhay ng isang verse lang. John 11:35 pa. Dapat naman John 3:16, alam nyo, tsaka John 14, John 14:6. Pag nakalimutan mo pa naman yun, ewan ko na lang. O yung iba, kabisado lang, Philippians 4 eh. I will provide all your needs. Jesus defeated the devil not by His power, but by His word. Kalapitin mo yung katabi mo. Tanong, may alam ba bang verse? Pastor, John 11:35 nga. Always remember God's word and His promises. Amen? Para masagot ang panalangin mo, dapat pinapaalala mo kay Lord. Kasi si Lord, kabisado niya salita niya. Ikaw, kabisado mo yung pangako niya. Amen? Lord, pag may pinagpe-pray ka, Lord, sabi mo, di ba, ask and it will be given to you. Tagal ko na pinagpe-pray, Lord. Di ba? Tandaan, pag hindi makakasama sa'yo, bibigay ng Lord yan. Baka hindi binibigay sa'yo, makakasama sa'yo. Tandaan ng Lord, hindi lang nagbibigay. Minsan nagtatanggal din. Bakit kaya ako iniwanan ng mga kaibigan ko, yung mga kaklase ko noon, yung mga double cards ko, yung mga ka-berks ko? Baka naman bad influence sila sa'yo. Yung kasing Bible study natin, yung mga kabataan, may nagpatotoo, alam mo, pastor, nagpapasalamat ako kasi yung mga kaklase ko nung grade ganito, last year daw, hindi na raw sila friends. Sabi ko, natuwa pa. Alam mo, sabi ng bata, kasi pastor, iba na yung ginagawa nila ngayon eh. Kung kasama ko pa rin sila ngayon, baka nahatak po ako. Pag-pray mo anak, sabi ko, tapos pag-pray mo na maisama mo sila rito. Yung bata, alam niya, bad influence. Minsan, huwag tayo malungkot pag may tinanggal ang Lord. Alam ng Lord, hindi makakabuti sa iyo yan. Amen? Hindi lahat binibigay ng Lord. Pag alam ng Lord, makakasama ang isang bagay, isang tao, o kung ano man yan, hindi ibibigay ng Diyos sa iyo. Nananalangin ka, Lord, sagutin mo naman yung prayer ko, 1 million. Baka nawala ka sa church. Amen? Tandaan, hindi lang yung answered prayer, yung binigay ng Lord. Answered prayer din yung hindi binibigay ng Lord. Kasi alam ng Lord yung kailangan natin bago pa natin ibuka ang ating bibig. Amen? Sabi rito, ang tanong, may alam ka bang pangako niya? Amen? May alam ka bang miracle niya? Ayan, may alam ka bang blessing niya? Pag blessing, lahat alam. Amen? Pangatlo, huli na to, trust and believe. Magtiwala at maniwala. Amen? Sabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Acknowledge Him and He will make your path straight. Sa lahat ng bagay, taas mo kay Lord. Kahit pinakamaliit. Kukunin mong kurso sa college, yung kukunin kurso ng anak mo, saan ka magtatrabaho, saan ka magsa-sideline, saan kayo titira, pati yung mga nagmumotor, saan ka dadaan, pag-pray nyo. Amen? Minsan nainis ka, bakit kaya hindi ako nakadaan doon? Road, close, o kaya traffic, di mo alam. May nasusunog palang bahay doon. Minsan inilalay tayo ng Diyos eh. Amen? Kasi alam ng Lord. Pag tinaas mo kay Lord, ka na magtanong, bakit hindi nangyari? Kasi alam ng Lord, yun the best para sa iyo. Amen? God knows best. Sabi sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Kasama na tong Christmas, tong holiday rush. Huwag mabalisa. Amen? Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin. May pasasalamat.
Di ba, in-exegete pa nga natin to noon, inisa-isa natin yan. Nag-word study tayo. Amen, maganda yung ganito eh. Para alam natin gaano kalalim yung isang talata. Amen, John 11:40. Then Jesus said, did I not tell you? Sabi ko kay Martha, if you believe, you will see the glory of God. Again, the glory of God is not only unanswered prayer, but the unanswered prayer. Kasi iniingatan tayo ng Diyos. Amen? Kasi gusto ng Lord the best para sa atin. Kagabi, nagpe-pray talaga ako, wag na ako magpa-hospital. Ito yun. Lord, ayoko na magpa-hospital. I-injectionan ako eh. Kasi injectionan ako, dami kanina. Tsaka babiyahe pa kami, magbabayad pa kami. Kaya lang, hindi ako nasunod kay Lord. Umalis din ako. Pero mahalaga, nandito ako ngayon. Alas 3 kami nagpunta sa hospital, alas 5 nasa bahay na. Record. Dapat pala, kung alam ma-hospital ako, alas 11 pa lang, pag sumiyot, umalis na ako. Hindi binigay ng Lord. Siguro, kung pinilit ko, baka ulit-ulit na naman. Alam nyo, kahapon, nung kinakausap ko yung doktor kanina, nung kausap namin yung doktor, ang dami yung sinabi, bawal sa ito to, tay, bawal sa ito. Yun pa naman yung pinagkakain ko nung umaga. Bawal pala kape sa akin. Sarap pa naman ng kape. Di ba? Meron pala mga bawal na hindi ko alam. Ito, minsan totoo to Last year, mataas ang kolesterol ko. Ngayon, bumaba. Hindi pala bumaba. Nung nagpa-check up pala ako, tumaas lalo. Tinanong ako ng doktor, tay, ano ho ba kinakain nyo? Sabi ko, gulay. Gulay kinakain ko, Dok. Sabi ko ngayon, hindi ka ba mahilig sa karne? Hindi. Taba? Hindi. Baboy, hindi ako nakain niya. Baka, hindi. White meat lang kami. Alam niyo, white meat? Manok lang. Ba't tumataas? Gulay lang talaga, Dok. Tinanong ako, anong luto ho ba sa gulay? Ay, mahilig po ako sa laing, tsaka sa ginataang langka, sa ginataang gulay. Kaya ho pala kayo na tumaas ang kolesterol Puro ginataan Ha? Bawal ba yun? Opo, mataas po kolesterol ng gata. Tapos ano pa kinakain nyo? Araw-araw po nag-iitlog ako kasi sabi nun 1 egg a day is healthy. Naku, mataas din ho kolesterol ng itlog. Ano po kinakain nyo? Mahilig ho ako sa suman, tsaka sa kakanin. Naku, mahilig. Alam nyo, akala ko tama, lahat pala mali. Minsan akala natin, tama yung ginagawa natin, pero sa mata ng Diyos, di pala. Ganon din yun. Kaya pag nag-pray tayo, Lord, let your will happen. Amen? Kung nag-pray ako na hindi kami makapunta, pinayagan ng Lord, hindi ko malalaman, bawal sa akin ang kape. Hindi ko malalaman, bawal sa akin pati peanut butter. Hindi ko malalaman, bawal sa akin pati, keso. Keso de bola. Amen? Kaya sabi ko kanina, Lord, praise, thank you. Kasi pinilit mo ako magpa-hospital. Amen? Kung hindi ako nagpa-hospital, gagawin ko na naman bukas yun. Minsan may dahilan ng Lord, bakit hindi niya pinagkakalabas ang bagay? Para mapabuti ka. Amen? Amen? Palakpakan natin, seryoso na kami. Amen? Okay. Sabi dito, I tell you, you can pray for anything, and if you believe, you will receive it. Will be yours. Ask whatever in prayer and believe that you receive it, it will be yours. Mag-pray ayon sa kalooban ng Lord. Meron isang kwento. Yung pangalan ng bata, si Jacob. Hindi, pangalan lang. Ngayon yung tatay niya nagkasakit. Ngayon tong bata, mahal na mahal yung tatay niya. Ngayon, malubha pala yung karamdaman ng tatay niya. Narinig ng bata na 7 years old, narinig niya doon sa doktor, Mrs., ang makakapagpagaling lang ho kay Sir, ayan Diyos. Ang Diyos lang po, kagaligan niya. Yun ang sabi. Alam niyo, yung bata, binasag yung alkansya niya, kinabukasan. Alam niyo, ang pera lang pala niya, $1. Inipon-ipon siya kasi dimes di ba? Sa Amerika, may dimes, may ganon. Tapos, dala-dala niya. Alam niyo, ginawa ng bata, nagpunta sa tindahan. Ali, pabili nga po ng Diyos. Gulat yung tindera. Diyos? Oo, Diyos. Diyos ba? Hindi po Diyos. Walang Diyos dito. Ano pa pinagtatanong mo? Diyos marami, Diyos wala. Punta sa kabilang tindahan. Pabili nga po ng Diyos. Diyos marami. Anong klaseng Diyos? Hindi po Diyos. Yun po yung sabi ng doktor, Diyos. Yun doon yung makakapagpagaling sa tatay ko.
Wala. Hanggang isang araw, pumasok sa malaking supermarket. Punta siya sa mga counter. Pabili nga po ng Diyos, ito po pera ko. Walang Diyos dito. Ngayon may isang matanda, narinig siya, tinawag siya. Anak, di ka nga rito. Ano yun? Ano ba kailangan mo? Inaano may mga kahera at sales lady. Kasi po, kailangan pong bumili ng Diyos. Ha? Hindi na bibili ang Diyos. Hindi ho. Sabi ko kasi ng doktor, ang kagalingan lang ng tatay ko, yung Diyos. Kaya bumibili po ako, papainom ko sa kanya. Sa kanya murang kaisipan, ang alam niya, yun yung gamot, Diyos. Ganun ba? Magkano ba pera mo? Ito po, $1. Sige, akin niya $1. Tapos, kumuha ng bote yung matanda. Hinipan-hipan, hinalik-halikan, pinag-pray, tinaas sa langit, pinag-pray, tinakpan. Dalhin mo sa tatay mo, painom mo. Ito po ba yung Diyos? Oo, gagaling tatay mo. Tapos, isan ba kayo nandun? Doon po saan ba nandun yung tatay mo? Nandun po sa ospital ng ganyan, ganyan, ganyan. Ano ba pangalan mo, anak? Ganyan, ganyan. Di pumunta siya tatay niya. Tatay! Ito raw yung gamot. Sabi ng matanda, ano ba yan? Ito po yung Diyos. Sabi ng tatay, sabi ng doktor, di ba, kagalingan mo lang daw Diyos? Di bumili ko. May $1 ako, naipon ko sige na nga, inumin ko. Siyempre, para umiyak yung bata Ininom yung Diyos. Ininom yung Diyos no? Yan, tatay, gagaling ka na. Tuwan-tuwa yung bata. Natulog yung tatay. Kinabukasan, ito na, may nangyari. Dumating yung mga espesyalista doon sa ospital. Kung saan sa malaking ospital, nagpunta ron. Tapos yung tatay niya, dinala sa ibang ospital. Inoperahan. Nagulat yung magulang niya. Saan nyo kami dadalhin? Doon namin kayo sa ganitong ospital pagagalingin. Kasi doon ho, kompleto facilities. Wala ko kaming babayad. Saka na ho natin pag-usapan yun. Basta ang malaga, bumalik ho kayo. Hindi yun, dinala. Paglipas na isang buwan, gumaling yung tatay. Tuwan-tuwa yung bata. Sabi ko na, kapagaling ng Diyos Sabi niya ganun. Tapos, ito na, kabado yung mag-asawa. Sabi niya, dito tayo sa ganitong ospital, mamahalin to Bakit ka ba pumayag? Sabi kasi nila, sila raw bahala puro espesyalista yung mga yun Mga nag-spoken ng dollar Magaling ang doktor pag English ng English Ano babayad natin? Kukunin mo na yung bill. Di punta yung nanay, pray ng pray. Yung bata, saya-saya, magaling na tatay ko, nabili ko yung Diyos, $1, tuwan-tuwa siya. Alam niyo, nakita yung daming page. Di ba pag gano'n sa ospital, ang daming page? 100,000. Ako sabi niya, 100,000. TF, ano yung TF? Talent fee ng doktor, room, gamot, yung procedure, yung nanay, pawis na pawis. Sambarito, sambarito, SSS, papaano niya lahat. Alam niyo, pagdating, total, $1. Paano naging $1 to? Sabi niya, Miss, paliho yata computation mo. Ayaw niya, ayaw pa pumayag. Gusto pa yata yung malaki. Hindi ko, tama ho yan. $1 lang. Tapos nakalagay paid na. $1 na nga lang, paid pa. Punta siya asawa niya. Yung asa, kinakabahan din. Huwag mo na pakita sa akin yan, babalik yung sakit ko. Hindi, basahin mo. Ganun din, 100,000. Pagtingin sa ilalim, $1, tapos paid pa. Sino nagbayad? Tapos may pangalan doon. Gawin natin, William C. Yan, bawat. Sino to? Sabi, tapos may address. Nung lumakas yung tatay, pinuntahan niya para magpasalamat. Nakita niya, alam niyo yung Mr. C? Yung matanda. Mayaman pala yung matanda. Alam niyo ba't ginawa ng matanda? Naantig daw yung kalooban niya dahil yung bata sa kamusmusan, sa kamangmangan, gumagawa ng paraan para sa tatay niyang mahal niya. At nagtitiwala na ang Diyos may magagawa. Sabi? Ano sabi? Ang Diyos lang ang kagalingan niya. Kayo mga kapatid, ang Diyos lang ba ang kailangan sa buhay mo? Kaya sabi ng tatay, bayad na nga ho yan kasi binayaran ako ng anak niyo $1. Alam niyo mga kapatid, hindi importante rito kung gaano yung pera natin sa bangko Ang importante, mayaman ba tayo sa relasyon natin sa Diyos?
Ang importante rito, may tiwala ba tayo sa Diyos talaga? At naniniwala tayo talaga sa Kanya, kagaya ng bata. Kaya sabi sa Biblia, truly I tell you, sabi ng Lord, unless you change, you become like little children. Kasi ang little children, punong-puno ng pananampalataya. Ang little children, punong-puno ng paniniwala. Di ba, bata, sabihin mo, alam mo anak, kaya ko itulak tong bundok. Di ba, yung mga bata, ganun. Ay, talaga, daddy? Di ba, ganun? Nahalala ko yung anak ko nun eh. Nag-chess kami, bata pa, tinuruan ko ni anak ko ng chess. Eh di ba yung, sino naglalaro ng chess? Marunong, ayan, marunong. Paano tira ng horse? Pael. Eh gumagaling yung anak ko, magaling na. Tinira ko ng pael, tatlo, tigat yun. Paano nangyari yun? Di ba, M yun? Sabi ko, ako lang gagamit to, hindi mo pwede gamitin sa school. Ganun ang bata naniniwala pag sinasabi ng tatay. Eh sabi ng Lord sa atin ngayon, magtiwala ka sa Kanya. Ang sabi ng Lord, hindi Kanya pagkukulangin. Ano sabi ng Lord? Ako bahala sa 2024 mo. Ano sabi ng Lord? Ibibigay ko na yung matagal mong pinagpe-pray sa 2024. Magtiwala ka lang sa akin. Ang tanong, para ba tayong batang nagtitiwala? O tatanungin natin, hindi nga Lord, kaya mo? Ang bata nagtitiwala. Magtiwala at kalabitin mo ay katabi mo, sabihin mo, magtiwala ka nga sa Diyos. Amen? Summary, ano yung number 1? Nakalimutan. Kailangan may pagpapakumbaba, hindi yung siga sa Diyos pag nagpe-pray. Pangalawa, pinagkakatiwala talaga, buong buo. Hindi yung parang sa bahay Lord, sala iyo, kusina iyo, pagkwarto akin na. Hindi, pag nagtiwala ka, buo. Amen? With all your heart nga Adaman. Dapat pag may pinagpe-pray, tuloy-tuloy. Hindi yung napapagod na ako, tsaka pe-pray, wala naman nangyayari. Alam niyo yung naghuhukay. Hukay siya ng hukay. Ang 1 kilometro na nahukay niya, wala na kukuhang ginto. Nung huminto, kakapiranggot na lang pala, 1 piko na lang pala, ando na yung ginto. Minsan ganun ang prayer natin. 1 kembot na lang, ayan na yung prayer request mo. Doon ka pa inantok. Doon ka pa nawala ng gana. Doon ka pa hindi nag-church. Yun naman binibigay ni Lord yung prayer ko Amen. Be adamant. Be steadfast. And then remember His word and His promises. Tandaan, pag may decree, pwedeng i-claim. Pag may decree, pwedeng i-declare. Pag walang sinabi ang Lord, huwag mong i-claim kasi hindi mangyayari. And then lastly, trust and believe na parang bata. Amen? Itong mga batang to, maliting nagtitiwala to sa mga magulang nila. May regalo kayo, di ba? Sabi nila. Alam nila, ganun magtiwala ang bata. Tayo ba, ganun magtiwala kay Lord na kaya niya ibigay yung prayer natin sa 2024? Dapat ganun, parang bata. Lord, sabi mo, di ba? Dapat ganun. Amen? Praying from, bilis may sakit din yung PowerPoint ko. Dapat may ano pa yan Yun, praying. Dapat ang panalangin nang gagaling sa di ba ganun din yun pag nanliligaw? Alam na nililigawan kung talagang totoo ka. Action speaks louder than words. Ikaw ba totoo nang gagaling sa puso ang prayer mo? O buka lang ng bibig mo? Ang galing mo mag-pray. Lahat ng verse alam mo. Pero hindi nang gagaling sa puso. Amen? Ang gusto ng Lord, praying should be coming from the heart to touch God's heart. Amen? Sabi dito, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, we don't see His plan. When you can trace His hand, trust His heart. Amen? At pag nagtiwala ka sa puso ng Diyos, may mangyayaring pagbabago sa buhay. Amen? Patuloy ka lang manalangin. Ito maganda. Ano nangyari kay Sekaya? Ano nangyari kasi sa puso? Nanalangin siya coming from the heart. 2 Kings 20. Ano sabi? Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Alam mo, answered prayer siya 2 bagay. Una, nabuhay siya. Pangalawa, alam niya kailan siya mamamatay. Amen? Hindi lang yan. Ililigtas kita sa mga lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan. Minsan, may answered prayer tayo, hindi dahil gusto mo, kundi gusto ng Lord, mapuri siya sa buhay mo. Amen? Ayan At sa aking pangako kay David, may alam ka bang pangako? Na aking lingkod. Amen? Pag nananalangin na galing sa puso, may kasagutan.
ang bawat panalangin. Palakpakan natin si Lord. Tayo tumayo, tayo sandaling manalangin. Dakilang Ama, pinupuri ka namin, pinsasalamatan. Napakabuti mo, O Diyos, na binigyan mo kami ng halimbawa sa buhay ni Sikaya na aming